sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, bahagyang napailing si Lin Zingli, sabay pikit ng isang mata at may halong panunuyang bulong, taong bundok. Sumiklab ang galit sa mukha ni Zhao Tihi, umuusok ang katawan habang mariing sumagot, sige, lapit ka. Nakita ito ni Lin Shengren at seryosong nagpaliwanag, gaya ng ginawa ng kasama niya. Pero ngayon, buong katawan ang binalot ng batong baluti, kaya mas matindi ang pinsalang tinamo niya mismo. Pagkatapos, humarap siya sa mga kinatawan ng Sanshan City at mariing nagsalita, umabot na tayo sa ganitong punto, dalagang Xiaomi, sigurado ka bang gusto mo pang ituloy? Hindi ito pambansang pagsusulit ng Nobyembre, hindi ito tungkol sa kinabukasan, walang dahilan para ipagsapalaran ang buhay. Walang pag-aalinlangang tumugon si Xiaomi, walang ekspresyon sa mukha, buhay ba o dangal ang pipiliin, sa sandaling ito, wala pa akong paraan para magpasya para sa kanya. At doon na nga, sabay na sumugod sina Lin Zingli at Zhao Tihi, parehong determinado, habang inihahanda ang kanyang water whip, mariing wika ni Lin Zingli, Gunggong, ano bang silbi ng ipinagmamalaki mong tapang kung panandalian lang, kung wala ang proteksyon ng batong baluti, lalo ka lang matatalo ng mas malupit. Isang iglap lang, tumama ang water whip sa mukha ni Zhao Tihi, napailing siya sa tindi ng sakit, pero hindi siya nagpadaig, mabilis niyang hinawakan ang water whip, ginamit ang momentum para sumugod gamit ang kanyang signature move, suntok ng batong baluti. Ngumisi si Lin Zingli, may halong paghamak, sabay sabing, sige, ibibigay ko na sa iyo ang kamatayan mo, baliw ka. At sa isang iglap, pinakawalan niya ang teknik na aalo na umahan, isang fluid na galaw na madaling nakaiwas sa suntok ni Zhao Tihi, sabay mariing wika, handa siyang sumugod kahit masaktan. Pero ang totoo, gusto lang niya akong matamaan kahit isang beses bago siya tuluyang matalo, pero ako, hindi ako papatol sa laro mo. Patuloy pa niyang sinabi, may halong paghamak, isuko mo na ang pag-asa, ang pagbabasa ko ng laban ay hindi bababa sa 3 hakbang na mas maaga kaysa sayo, hinding-hindi mangyayari ang kagustuhan mo. Pero malamig ang tugon ni Zhao Tihi, hindi, ako ang isang hakbang na mas nauna kaysa sayo. Lumapag si Lin Zingli sa sahig, sabay mabilis na bumuo ng yin and yang na gawa sa tubig, mariing wika niya, hey, ako si Lin Zingli, sa wakas, naranasan ko mismo ang tinatawag ninyong mga taong bundok mula sa Sanshan City na matitigas ang bibig. Dagdag pa niya, pero ang matigas ang bibig ay hindi katumbas ng matibay ang buhay, sa pagkakataong ito, baka talaga hindi ka na makaligtas, B-rank, mid-grade daw technique, ulan ng daang palaso. Pero sa hindi inaasahan, biglang hinayla ang mga paa ni Lin Zingli, napasubsob siya sa sahig, sabay sigaw ng malakas sa gulat. Samantala, nanliit ang mga mata ni Lin Shengren, sabay kunot ng noo, halatang gulat na gulat sa kanyang nasaksihan. Si Sun Xiaomi naman, bahagyang umisi habang nakapikit, tila ba may alam na hindi pa alam ng iba. Sa sandaling yun, malakas na nag-anunsyo si Zhao Rupeng gamit ang megaphone, parang tagapagsalita sa isang arena. Oho, si Lin Zingli, kaibigang Daoist, ay biglang nahulog sa isang D-rank, low-grade daw technique, bitag na hukay, yun pala, si Zhao Tihi ay may nakatabing galaw mula pa sa simula. Napako ang tingin ni Lin Zingli kay Zhao Tihi, mariing nag-isip habang kumakabog ang dibdib, mula pa sa umpisa, ang mudra niya ay para ihanda ang bitag na hukay, ang sibat na bato, ang panglinlang niya, ginamit niya ang sabayang galaw para lituhin ako, sabay sigaw ng galit, nakakainis. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Zhao Tihi. Mariing wika niya, puno ng inis, ikaw talagang makong ka, puro ka nalang dakdak, matagal na kitang pinagtitimpi, at sa isang iglap, sinakmal niya ang leeg ni Lin Zingli, nanlaki ang mata nito, hindi makagalaw sa sobrang takot. Kasabay nito, mariing wika ni Zhao Tihi habang binabalutan ng bato ang kanyang kamao, kapag muli kang nakatagpo ng tao mula sa Sanshan City, tandaan mong linisin ang bibig mo. At doon na nga, isang malupit na suntok ang tumama sa mukha ni Lin Zingli, kasunod pa ang sunod-sunod na mabibigat na hampas, tumalsik ang dugo sa paligid, parang eksena sa isang madugong labanan. Samantala, tinakpan ni Linghi ang mga mata ni Anan, hindi na angkop sa murang edad ang karahasan sa harap nila, mariing wika ni Linghi, tunay na kamanghamanghang pananambang. Agad namang sinang-ayunan ni Jiang Wang, seryosong nakatingin sa laban, tama, ang mga tao mula sa Sanshan City, sa unang tingin parang magaspang, pero sa totoo lang, napakatalino nila sa pakikipaglaban. Sa puntong ito, nagliliyab ang mga mata ni Zhao Tihi sa galit, handa na siyang pakawalan ng huling atake. Nang makita yon, napatayo si Lin Shengren,
nag-aalala para sa kapatid, mariing wika niya, sumuko ka na. At sa mismong sandaling yun, itinaas ng tagapangasiwa ng duelo ang maliit na flag, hudyat ng pansamantalang paghinto ng laban, napahinto si Zhao Tiyi. Ang kamao niyang handang sumalpok ay nanatiling nakabitin sa ere. Makikita ang mukha ni Lin Zingli, basag na basag, halos hindi na makilala. Umatras ng bahagya si Zhao Tiyi, mariing nagsalita, ang tumalo sa iyo ay ako. Mula sa Qinghe Prefecture ng Zhuang Kingdom, isang kultibador mula sa Sanshan City, sabay malakas na sigaw. Paulit-ulit na ipinahayag ang kanyang pangalan, Zhao Tiyi, Zhao Tiyi, Zhao Tiyi, Zhao Tiyi. Sumigaw ang mga manunood, parang alon ng papuri sa tapang na ipinakita ni Zhao Tiyi. Samantala, bahagyang ngumisi si Zhuang Zon, sabay tapik sa balikat ni Jiang Wang, hey, sa tindi ng pagkakasugat nila, mukhang mananalo ka nang hindi na lumalaban, kailangan mong manlibre, tara na sa Sanfen Xiangqi. Agad na tumugon si Jiang Wang, may halong inis habang pumapalakpak, may mga bata rito, huwag kang basta-basta nagsasalita ng kung ano-ano. Sa sandaling yun, itinaas ng tagapangasiwa ang kamay, mariing nagtanong, kaya pa bang ipagpatuloy ng manlalaro mula sa Sanshan City ang laban? Walang pag-aalinlangang sumagot si Zhao Tiyi, puno ng determinasyon, kaya ko pa. Pero biglang sumabat si Sun Xiaomi, mariing nagsalita, hindi, ang Sanshan City ay sumusuko, bumaba ka na. Napakunot ang noo ni Zhao Tiyi, sabay tanong, binibini, bakit may isa pa akong buhay na maaari kong ipagsapalaran? Seryoso ang ekspresyon ni Sun Xiaomi, mariing tumugon, noong una, pinayagan kitang ipagsapalaran ang buhay mo dahil may pag-asa ka pa, pero ngayon, wala na, hindi na maaari, dagdag pa niya, maraming yaman at puhunan ang inilagak ng Sanshan City sa'yo, hindi pwedeng masayang ang buhay mo. Higit pa sa pagiging pangunahing mag-aaral sa unang taon, napakaraming lugar kung saan mas higit kang kakailanganin ng Sanshan City. Sa puntong ito, papalapit na sina Lin Shenren, Sun Xiaomi, at Zhang Linchuan sa mga tagapangasiwa ng paligsahan, biglang tumindig si Zhao Ruqing, mariing nagsalita at nag-anunsyo, mabuti, matapos ang pag-uusap ng mga referee at kapitan ng bawat akademya, napagdesisyonan na ang resulta ng laban. Sabay sigaw niya, sabay turo sa direksyon ni Jiang Wang, landas ng mga bulaklak, pinuno, Maple City. Pagkarinig ng anunsyo, nagliyab ang paligid sa hiyawan, lahat sumisigaw ng pangalan ni Jiang Wang, sa gitna ng ingay, makikita ang mga kaibigan at kapatid ni Jiang Wang na halos lumundag sa tuwa. Ikaw na bahala sa patrit, ikaw na bahala sa patrit, sigaw ni Huang Zon, sabik na sabik. Nakangiti si Jiang Wang habang tumutugon, kakakumpleto ko lang ng isang laban, at ngayon, pero hindi niya natapos ang sasabihin dahil sumabat si Ling He, bahala na, Sandy, karapat-dapat ka naman. Samantala, si Zhao Ruqing ay abala sa pagpapa-address sa isang maskuladong kalbo mula sa cheering squad ni Jiang Wang, napakunot noo si Jiang Wang, Lu Cheng, bakit ka bumaba rito? Walang problema, sagot ni Zhao Ruqing, hahanap lang ng host na papalit, sabay dagdag pa niya, kung sino ang gustong sumama, yayain ko ngayong gabi para magdiwang tayo. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Huang Zon, taas kamay agad, ako, ipagkatiwala mo sa akin. Mabilis siyang umakyat sa tore na gawa sa kahoy, sabay bulong sa isip habang nakangiti, ang pagdiriwang ay tiyak na sa Sanfen Xiangqi, wala nang iba, at makikita ko ulit ang mga matitingkad at magagandang ate, hihihi. Hawak ang megaphone, malakas na sigaw ni Huang Zon, kamusta kayong lahat? Malapit nang magsimula ang laban ng mga third-year students. Ngayon, ako naman si Huang Zon ang magiging host at magbibigay ng paliwanag sa inyo. Pero sa ibaba, isang middle-aged na babae ang tila na dismaya, mariing sabi niya, palitan ba naman ang magandang host sa isang weird na lalaki? Naku, malas, hindi na ako manunood, uuwi na lang at magluluto. Narinig yun ni Huang Zon, sabay iritadong sagot, Aya, chismosa, huwag mong akalaing hindi kita naririnig. At sa wakas, nagsimula na ang unang round para sa ikalawang taon, ang mga nagwagi sa kani-kanilang laban ay sina Li Jiangqiu at Wang Changxiang. Sa sandaling yun, mariing nagpahayag si Huang Zon, ang arena numero 1 at numero 2 ay mabilis na nagpakita ng panalo, dalawang manlalaro mula Fenglin City ang walang kahirap-hirap na nakapasok sa ikalawang round. Pero tingnan natin ang arena numero 3, matapos umakyat sa entablado ang misteryosong manlalaro mula Sanshan City, nanatili siyang nakatayo lang, parang estatwa, baka may tinatago siyang matinding galaw. Hindi nagtagal,
Kumilos na ang representative mula Wangjiang City, may halong panunuya ang kanyang tinig, ang barbarong bundok ay sobrang maingat, kung ayaw mong umatake, ako na lang ang mauuna. At doon, mabilis niyang pinakawalan ang kanyang unang technique, Water Spear, tumama ito ng diretso kay Xiaoyan, ang manlalaro mula Sanshan City, pero hindi pa siya tapos, kasunod agad ang Wind Blade, isang mabilis at matalim na atake, ngunit si Xiaoyan, tila walang kahirap-hirap na iniwasan ang mga ito, parang hangin lang ang dumaan. Napakunot noo ang representative ng Wangjiang City, halatang naiinis, sa isip niya, diretsong hinarap ang dalawang porma ng Daoshko, ang kapa niya, siguradong isang napakalakas na mahiwagang kagamitan, pero mukhang malapit na rin siyang maubusan ng lakas. Hindi siya nagpatumpik-tumpik, sabay sigaw, tanggapin mo ito, Earth Spike, isang matinding atake ang pinakawalan niya, tumama sa direksyon ni Xiaoyan. Pero sa sandaling yun, malakas ang apak ni Xiaoyan sa sahig, sabay talon, nagulat ang kalaban, napangiwi ang mukha, at doon, makikita ang dambuhalang katawan ni Xiaoyan na mabilis na umaatake, sabay sigaw, hindi ko na mapigilan. Isang iglap lang, bumagsak si Xiaoyan sa kalaban, malakas ang pagsabog, nagkabasag-basag ang sahig na kahoy, naiwan ang kalaban na walang malay, habang si Xiaoyan ay biglang tumayo, at nagmamadaling tumakbo, hinahanap ang banyo, natatae pala siya. Napahawak sa noo si Xiaomi, sabay yuko, bulong niya, nakakahiya naman sa tao, habang sa di kalayuan, si Xiaoyan ay parang kidlat sa pagtakbo, desperadong makahanap ng banyo. Pero sa kabila ng lahat, kapansin-pansin, walang kahit anong damage sa balat ni Xiaoyan. Napansin yun ni Ling He, kalmado ang ekspresyon, hinarap niya ang daos ng diretso, pero ang balat niya, buo pa rin, walang kahit gasgas. Sabay hawak sa baba si Zhao Rukeng, mariing sambit, isang bata pala, akala ko pa naman ay isang mabangis at malupit na mandirigma. Gulat na tugon ni Jiang, oo nga, wala namang stone skin technique o kahit anong kakayahan na nagpapalakas ng depensa, pero bakit ganito katibay ang katawan niya? Biglang sumabat ang guardian ni Qinghe, mahinahon ang tinig, ito ay ang Kunpai Drum, isang daos na nagbibigay ng permanenteng lakas sa katawan. Sa puntong ito, unti-unting nagkamalay si Lin Zingli, at agad siyang mariing bumaling kay Lin Shenren, bakit mo ako pinapatalo, nakakainis, sabay hawak sa kanyang namamagang mukha, tuloy-tuloy ang kanyang reklamo, kung hindi dahil sa kapabayaan, paano magkakaroon ng pagkakataon ng barbaro, lalo na ang taong yun mula Fenglin City. Narinig yun ni Lin Shenren, at sa malamig na tinig habang nakaupo ng marangal, mariing niyang tugon, at pagkatapos noon, tumingin siya kay Lin Zingli, walang emosyon sa mukha, kahit matalo mo siya, sa puntos pa rin, siya ang nangunguna sa mga first-year students. Bahagyang lumingon si Lin Shenren, malamig pa rin ang ekspresyon, sabay dagdag, bukod pa rito, paano kung matalo ka na naman, tandaan, kung wala kang ganap na katiyakan, huwag mong bigyan ng pagkakataon ng kaaway mong tapusin ka, tumigil siya sandali, saka muling nagsalita, ngayon, wala pa siyang natalo sa kahit sino sa inyo, kaya ang pagiging nangunguna niya ay hindi pa ganap. Sa narinig, hindi na napigilan ni Lin Zingli ang kanyang damdamin, napahagulgol siya sa matinding inis. Samantala, sa gitna ng ingay ng paligsahan, malakas na ipinahayag ni Huang Zon, sa kompetisyon ng third-year students, ang mga manlalarong nakapasok sa ikalawang round ay sina Li Jiangqiu at Wang Changxiang mula Fenglin City, at si Sun Xiaoyan mula Sanshan City, malapit na ring ilabas ng mga hurado ang resulta ng draw, sino kaya sa round na ito ang mapalad na makakuha ng huling draw. At dito, makikita na ang mga kalahok para sa second round ng labanan, si Li Jiangqiu, si Wang Changxiang, at si Xiaoyan, handa na para sa susunod na yugto ng kanilang tunggalian.